Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng damdamin, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang pinakamatinding panganib ay hindi nagmumula sa mga halimaw sa dilim, kundi sa mga ngiting nakakasilaw sa liwanag. Paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong gamot ay siya palang lason na unti-unting pumapatay sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata. Ang matamis na lason. Ang kisame ng kanilang silid ay muling umikot sa paningin ni Liwayway. Dahan-dahan, marahan, na parang isang panaginip na ayaw siyang bitawan. Napakapit siya sa malambot na kumot, ramdam ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo kahit pamalakas ang aircon. Pang-ilang linggo na ba siyang ganito? Pang-ilang umaga na ba niyang nararamdaman ang pagod na para bang hindi siya natulog kailanman? Mahal, ayos ka lang? Ang boses na yon. Ang malambing at puno ng pag-aalalang boses ng kanyang asawa, si Dante. Agad niyang naramdaman ang paghaplos nito sa kanyang buhok, kasunod ang pagdampi ng isang halik sa kanyang sentido. Sa kabila ng panghihina, pinilit ni Liwayway na ngumiti. Medyo nahihilo lang ako, mahal, pero ayos lang ako. Sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Hindi maaari, kailangan mong magpalakas, sabi ni Dante. Maingat siyang inalalayan nito na makaupo, isinandal ang kanyang likod sa malalambot na unan. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng bedside table, naroon na ang isang tray, isang mangkok ng mainit na lugaw, at isang tasa ng pamilyar na tsa. Ang amoy nito, isang pinaghalong halimunmon ng mga halamang gamot, ay kumalat sa buong silid. Heto, kumain ka muna. At inihanda ko na rin ang herbal tea na bigay ni Tia Alona. Sabi niya, ito raw ang pinakamabisang pampalakas ng katawan. Wika ni Dante. Ang mga matay nagpapakita ng labis na pagmamahal. Kinuha ni Dante ang mangkok at kutsara. Tulad ng dati, matiyaga niya itong sinubuan. Bawat subo ay sinasamahan niya ng mga matatamis na salita. Kung gaano siya kamahal, kung gaano siya nag-aalala, kung gaano niya ninanais na gumaling na ito kaagad. At si Liwayway, sa kabila ng pagdududa sa sariling kalusugan, ay walang bahid ng pagdududa sa pag-ibig ng kanyang asawa. Paano ba naman? 5 taon silang magkasama at sa 5 taon na iyon, ipinaramdam ni Dante na siya ang reyna ng mundo nito. Pagkatapos ng ilang subo, kinuha ni Dante ang tasa ng tsa. Inumin mo ito habang mainit pa. Mahal, para sa'yo ito. Tinanggap ni Liwayway ang tasa. Ngunit sa pag-abot niya, biglang sumidhi ang kanyang pagkahilo. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri na dati malakas ay biglang nanghina at nawalan ng kontrol. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang kwarto. Ang tsa na may kulay ng pulot ay kumalat sa mamahaling carpet. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Liwayway. Sa kanyang pagtatangkang abutin ang nabasag na tasa, nasagi ng kanyang kamay ang lalagyanan ng tsaa. Isang magandang ceramic caddy na may pinta ng mga bulaklak. Nahulog din ito mula sa mesa at sa pagbagsak nito sa sahig, nabiyak ito sa 2 piraso. Diyos ko, Liwayway! Sigaw ni Dante. Puno ng pagkagulat, agad siyang lumuhod para tingnan ang kalat. Pasensya na. Mahal, nahilo ako bigla. Sabi ni Liwayway. Nahihiya. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Dante. Nakatuon ang pansin nito sa nabasag na lalagyanan. Mabilis nitong pinulot ang mga piraso. Tila may itinatago. Subalit huli na ang lahat. Nakita na ni Liwayway. Sa ilalim ng nabiyak na lalagyanan, may isang maliit na papel na nakadikit. Isang mumurahing papel na halatang idinikit lang doon, na natatakpan ng pekeng ilalim ng kadi.
Hindi iyon ang orihinal na etiketa ng mamahaling produktong ito. Nakasulat dito, sa maliliit na letra, ang isang pangalan ng halaman na hindi pamilyar sa kanya. Ano yan? Tanong ni Liwayway. Sinubukang abutin. Wala ito, mahal. Basura lang. Mabilis na sagot ni Dante. Kinukuyom ang papel sa kanyang palad. Ngunit sa pagmamadali nito, isang kapirasong papel ang nahulog mula sa kanyang kamay. Bago pa man ito makuha ni Dante, mabilis itong dinampot ni Liwayway. Akin na yan, Liwayway, magkakalat ka lang. Sabi ni Dante, ang boses ay bahagyang nagbago. May kakaibang higpit. Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan niya ang pangalan sa papel. Aconitum carmichaeli. Isang pangalang dayuhan at mahirap bigkasin. Bakit ito kailangang itago sa ilalim ng lalagyanan? Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog si Dante sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Liwayway. Dala ang kanyang cellphone, pumasok siya sa banyo at nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype niya ang kakaibang pangalan sa search engine. Ang mga resulta ay lumabas isa-isa at bawat salita na kanyang nababasa ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Also known as wolf's bane, a highly toxic plant. Symptoms of poisoning include gradual muscle weakness, dizziness, nausea. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. When administered in small, controlled doses over a long period, it causes slow organ deterioration, mimicking a degenerative disease. The poison is extremely difficult to detect in standard autopsy procedures. Ang huling pangungusap ay ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso, ang panghihina ng kanyang katawan, ang palagiang pagkahilo, ang pag-aalala ni Dante, ang tsaa na bigay daw ni Tia Alona, ang tsaa na si Dante mismo ang laging nagtitimpla para sa kanya. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero, maputla, may malalalim na eye bags. Ang dating kislap ng mga mata ay napalitan ng takot. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan at ang larawang nabubuo ay isang imahe ng karumaldumal na kataksilan. Ang matamis na pag-aalaga, ang matatamis na salita, ang matamis na tsaa. Lahat ay isang matamis na lason. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Tumingin siyang muli sa screen ng telepono sa mga salitang naglalarawan ng isang mabagal, masakit, at hindi matutunton na kamatayan. Nanginginig, napasandal siya sa malamig na pader ng banyo. Ang isip ay sinasakop ng isang nag-iisang nakakatakot na katotohanan, ang asawa niya. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Si Dante. Gusto siyang patayin. Ang sahig ng banyo ay hindi kailanman naging ganito kalamig. O baka naman ang sarili niyang dugo ang nanlamig. Kumalat sa buong katawan niya. Pinatay ang lahat ng init na natitira. Ilang minuto o baka oras na nakaupo lang doon si Liwayway. Yakap ang sariling mga tuhod habang ang mga salitang slow organ deterioration at difficult to detect ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Sa gitna ng lagim, isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Isang pangalan na katumbas ng tiwala at kaligtasan, Hiraya. Nanginginig pa rin, kinuha niya ang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact. Nilampasan ang pangalan ng kanyang asawa, Dante, my love, na ngayon ay parang isang masamang biro. Pinindot niya ang pangalan ng kaibigan. Hindi tawag, text lang, isang maikling mensahe na puno ng panganib. Hira, kailangan kita, urgent, sa simbahan sa bayan. Ngayon na, please, ikaw lang. Walang tanong na sumagot si Hiraya. On my way. Ang simbahan ng Santa Clara ay luma, tahimik at madalas na walang tao tuwing kalagitnaan ng araw.
Dito sila madalas magkita ni Hiraya nung mga dalaga pa sila kapag may problema o sikretong hindi masabi sa iba. Sa ilalim ng tingin ng mga santo, sa amoy ng kandila at lumang kahoy, doon nila nahanap ang kanilang santuwaryo. Naabutan ni Hiraya si Liwayway sa isa sa mga pinakalikod na upuan. Nakayuko, ang muka ay nakatago sa kanyang mga palad. Agad siyang nilapitan at niyakap. Liway, anong nangyari? Pinag-alala mo ako. May sakit ka ba lalo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-aalala ng isang tunay na kaibigan at ng isang nurse. Umiling lang si Liwayway, hindi makapagsalita. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at ipinakita ang kanyang cellphone. Nakadisplay pa rin ang search results tungkol sa Aconitum carmichaeli. Kinuha ito ni Hiraya. Habang binabasa niya ang mga salita, dahan-dahang kumunot ang kanyang noo. Wolf's Bane, saan mo naman nakuha to? Nagsa-self-medicate ka ba? Sa tsaa, halos pabulong na sagot ni Liwayway. Yung tsaa na bigay ni Tia Alona, yung tsaa na tinitimpla ni Dante para sa akin. Araw-araw. Tumingin si Hiraya mula sa cellphone papunta kay Liwayway. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito. Liway, anong sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Si Dante pa? Imposible. Mahal na mahal ka nun. Ganoon din ang akala ko, Hira, sabi ni Liwayway. At sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pero nakita ko, nakatago sa ilalim ng lalagyan. Siya mismo ang nagtago. Hiraya, nilalason niya o ako. Ang bigat ng akusasyon ay bumalot sa kanilang dalawa. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang mahihinang hikbi ni Liwayway ang maririnig. Si Hiraya, bilang isang medikal na profesional, ay sanay sa lohika at ebidensya. Ang sinasabi ng kaibigan niya ay parang isang kwento sa pelikula. Liway, pakinggan mo ako. Mahinahong sabi ni Hiraya. Stress lang yan. Baka kung ano-ano na ang naiisip mo dahil sa sakit mo. Kailangan natin ng pruweba. Hindi tayo pwedeng basta-basta magbintang. Alam ko, sagot ni Liwayway, pinupunasan ng kanyang mga luha. Isang bagong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. At bibigyan kita ng pruweba. Kinabukasan ang eksena ay naulit. Ang mapagmahal na asawa, ang mainit na lugaw, at ang tasa ng tsaa ng kamatayan. Inumin mo na ito, mahal. Sabi ni Dante, iniaabot ang tasa kay Liwayway. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting hindi na umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang tasa, ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang matabig ito ng bahagya. Sapat lang para matapon ng kaunting likido sa ibabaw ng bedside table at sa kanyang damit. Nako, ang clumsy ko naman, sabi niya. Kunwari nahihiya. Dante, mahal, pwede mo ba akong ikuha ng basahan sa banyo? Oo naman, mahal. Kahit ano. Sagot ni Dante, agad na tumayo. Sa sandaling pagtalikod ni Dante, kumilos si Liwayway ng mabilis. Gamit ang isang maliit na bote ng eye drops na inihanda niya, sinipsip niya ang natapong tsaa mula sa mesa. Tinakpan niya ito at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang duster. Pagbalik ni Dante, naabutan niya itong nagpupunas na ng damit. Walang anumang bakas ng hinala sa mukha nito. Nang hapong iyon, nagdahilan si Liwayway na gusto niyang magpahangin sa hardin. Doon, sa likod ng malalaking paso ng halaman, ibinigay niya ang maliit na bote kay Hiraya. Siguraduhin mo lang, Liway. Baka nasisiraan na tayo ng bait. Huling sabi ni Hiraya bago umalis. Ang sumunod na 24 na oras ang pinakamahaba sa buhay ni Liwayway. Bawat kilos ni Dante, bawat ngiti, bawat haplos ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot at pagkasuklam. Nagpanggap siyang natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat sa dilim. Nakikiramdam sa bawat paghinga ng lalaking katabi niya. Ang lalaking unti-unti siyang pinapatay. Kinabukasan,
Habang nasa trabaho si Dante, tumawag si Hiraya. "Liway," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kakaiba, malamig at walang emosyon. Pumunta ako sa isang kaibigan sa pribadong laboratorio. Pinatakbo ko ang sample sa ilalim ng ibang pangalan. Napahawak ng mahigpit si Liwayway sa cellphone. Anong, anong resulta? Isang malalim na buntong hininga. Positive, Liway. May bakas ng aconitin. Hindi sapat para pumatay agad, pero sapat para sirain ang sistema mo. Dahan-dahan, Liway. Totoo. Totoo ang lahat. Gumuho ang mundo ni Liwayway sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nangluha. Ang pumalit ay isang nagyayelong galit. "Kailangan nating pumunta sa puli," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig na sa galit. "Ngayon din." "Hindi," mabilis na sagot ni Liwayway. "Hindi, Hira. Sino ang paniniwalaan nila? Ako? Isang may bahay na may sakit? O si Dante Madrigal, ang iginagalang na CEO ng Sinag Corporation? Kayang-kaya niyang bayaran ang pinakamagagaling na abogado. Sasabihin niyang nababaliw ako. At si Tia Alona, isasakripisyo niya para pagtakpan ang sarili niya. Walang mangyayari. Ako lang ang matatalo. Kung ganoon, anong gagawin natin? Hindi ka pwedeng manatili dyan. Papatayin ka niya." Tumahimik si Liwayway. Tumingin siya sa bintana. Sa malayo, ang desperasyon sa kanyang dibdib ay nag-aapoy. At mula sa apoy na yon, isang ideyang radikal at nakakatakot ang isinilang. "Kung gusto niyang mamatay ako." Nagsimulang magsalita si Liwayway. Ang boses ay halos isang bulong. Kung kailangan niyang mamatay si Liwayway Alcantara para makuha niya ang lahat. "Liway, anong sinasabi mo?" tanong ni Hiraya, kinakabahan. Kung ganoon, pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay tumitigas na, nagkakaroon ng determinasyon. "Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita si Hiraya. Nauunawaan na ang ibig sabihin ng kaibigan. "Liway, hindi. Masyadong mapanganib. Mas mapanganib kung mananatili ako dito, Hira. Ito na lang ang paraan. Kailangan kong mawala. Kailangan kong mamatay. Sa mata ng lahat." Gabi na nang muli silang magkita. Sa pagkakataong ito, sa loob ng sasakyan ni Hiraya, sa isang madilim na parking lot, inabot ni Hiraya sa kaibigan ang isang brown envelope. Nang buksan ito ni Liwayway, nakita niya ang isang plane ticket, isang bagong SIM card, at isang maliit na bundle ng pera. Ang pangalan sa plane ticket ay hindi sa kanya. Isla David. "Sino si Isla David?" tanong ni Liwayway. "Ikaw," sagot ni Hiraya. Ang mga mata ay seryoso. Siya ang babaeng walang nakakakilala, walang nakaraan, walang asawang gustong pumatay sa kanya. Kapag natapos ang lahat ng to, Liwayway? Huminga ng malalim si Hiraya. Walang nang Liwayway Alcantara na babalikan. Hinawakan ni Liwayway ang tiket. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri, ngunit sa puso niya, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Ang apoy ng paghihiganti. Malakas ang buhos ng ulan. Bawat patak ay humahampas sa windshield na parang maliliit na kamao. Ang mga wiper ng sasakyan ay walang tigil sa pagkumpas. Pilit na nililinis ang daan sa paningin ni Liwayway. Ngunit ang luhang namumuo sa kanyang mga mata ay mas malabo pa kaysa sa ulan sa labas. Ito na, ang gabi ng kanyang paglisan. Habang tinatahak niya ang madilim at palikulikong daan patungo sa Yakap Gubat Nature Reserve, isang lugar na dati nilang pinapasyalan ni Dante noong mga panahong puno pa ng tamis ang kanilang pagsasama, ang mga alaala ay bumabalik na parang mga multo. Ang tawa ni Dante habang tinutulak siya sa duyan na nakasabit sa isang puno ng mangga. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng mga bituin. Ang mga pangako ng walang hanggan. Lahat ng yon
Ngayon ay abo na lang, abo na lasang lason. Nang matanaw niya mula sa malayo ang mga ilaw ng kanilang subdibisyon, bahagya niyang itinabi ang sasakyan. Mula roon, kitang-kita niya ang kanilang bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na paraiso. Isang malaking, magandang kulungan kung saan siya dahan-dahang pinapatay. Isang huling sulyap, isang tahimik na paalam sa buhay na kanyang iiwan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ito oras para sa kalungkutan, oras na para sa katapangan. Muli niyang pinaandar ang sasakyan, mas mabilis, mas determinado. Pinasok niya ang madilim na daan ng yakap-gubat. Ang mga naglalakihang puno sa magkabilang gilid ay parang mga higanteng nagbabantay. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa ilaw ng headlight. Ito ang lugar na pinili nila ni Hiraya. Isang daan na may matarik na bangin, kilala sa mga aksidente, lalo na kapag masama ang panahon. Isang perpektong libingan para kay Liwayway Alcantara. Ihininto niya ang sasakyan, ilang metro, mula sa pinakatuktok ng bangin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang makina at bumaba. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na yumakap sa kanya. Binabasa ang kanyang damit. Giniginaw siya hanggang sa buto. Ngunit sa loob niya, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, lakas na hinugot mula sa galit, sa sakit, sa pagtataksil, itinulak niya ang sasakyan. Mabigat. Bawat pulgada ay isang pakikibaka laban sa putik at sa bigat ng bakal. Ngunit ang imahe ni Dante na may ngiti habang iniaabot sa kanya ang tasa ng lason ang nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang puwersa para sa buhay na kinuha mo sa akin. Isang malakas na tulak para sa tiwalang sinira mo. Isa pa, para sa pag-ibig na ginawa mong kasinungalingan. Sa huling pinagsama-samang sigaw ng kanyang kaluluwa, na isuko niya ang sasakyan sa grabidad. Dahan-dahan itong gumulong, bumilis, hanggang sa ang mga gulong sa unahan ay nawalan na ng lupa. Sa loob ng isang nakabibinging sandali, ang sasakyan ay lumutang sa hangin, bago ito bumulusok pababa sa madilim na kawalan. Hindi inalis ni Liwayway ang kanyang tingin. Pinanood niya ito. Narinig niya ang sunod-sunod na pagtama ng bakal sa mga bato. At pagkatapos, boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan. Isang malaking bola ng apoy ang nagliwanag sa kadiliman ng gabi, nilalamon ang anumang natitira sa sasakyan. Ang apoy na tumupok sa kanyang lumang buhay. Ang apoy na nagsilang sa isang bagong pagkatao. Nakatayo lang siya roon, basang-basa sa ulan, habang ang mga piraso ng nasusunog na sasakyan ay nahuhulog na parang mga bulalakaw. Tapos na. Si Liwayway Alcantara ay patay na pa. Transition to News Report. Isang malungkot na balita ang bumulaga sa mundo ng pagnenegosyo ngayong umaga. Kinumpirma ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng biktimang natagpuan sa isang sunog na sasakyan na nahulog sa bangin sa Yakap-Gubat Nature Reserve kagabi. Siya si Liwayway Alcantara Madrigal, asawa ng kilalang CEO ng Sinag Corporation na si Ginoong Dante Madrigal. Ang imahe sa telebisyon ay lumipat sa isang press conference. Si Dante, nakasuot ng itim na suit, ang muka ay gusot sa kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pinupunasan niya ang mga pekeng luha gamit ang isang panyo. Hindi ko matanggap, sabi ni Dante sa mga reporter. Ang boses ay basag at nanginginig. Ang asawa ko, ang buhay ko, nawala na. Dapat ay sinamahan ko siya. Dapat ay hindi ko siya pinayagang umalis mag-isa. Kasalanan ko to. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Yumuko siya, ang mga balikat ay nanginginig. Itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera. Ang buong mundo ay nakikiramay sa nagdadalamhating biyudo. Ang buong mundo ay naloko. 1 year later,
Lumapag ang isang private jet sa isang pribadong hangar sa Maynila. Ang hagdanan ay ibinaba at mula sa pinto ng eroplano, isang babae ang lumabas. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit. Ang puting kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay maiksi at nakaistilo. Isang pares ng malalaking dark sunglasses ang nagtatago sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nito maitago ang talas ng kanyang panga at ang determinasyon sa hubog ng kanyang mga labi. Bawat kilos niya ay may bigat, may kumpiyansa, may kapangyarihan. Sinundan siya ng kanyang assistant na may dalang mga gamit. Sumakay sila sa isang itim na luxury sedan na naghihintay sa kanila. "Saan po tayo, Ma'am Isla?" tanong ng driver. Hindi siya sumagot. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang lugar kung saan tanaw na tanaw ang buong Ortigas skyline. At sa gitna ng lahat ng mga gusaling iyon, isa ang nangingibabaw. Isang tore ng salamin at bakal na may nakaukit na pangalan sa tuktok. Sinag Corporation. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Ang mga matang dati puno ng luha at takot ay ngayon ay matalas, malamig, at mapanuri. Tinitigan niya ang gusali, ang simbolo ng lahat ng kasinungalingan at kasakiman ni Dante. Ang imperyong itinayo mula sa abo ng kanyang buhay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. "Hiraya, nakarating ka na?" tanong ng boses sa kabilang linya. "Oo," simpleng sagot ng babae. "Handa ka na ba, Isla?" Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Isla David. Isang nangiting malamig, mapanganib, at puno ng pangako. "Pinanganak akong handa." Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga taong ang halaga ng suot na damit at alahas ay kayang bumuhay ng isang pamilya sa loob ng isang taon. Ito ang Annual Philippine Business Summit. Isang gabi ng mga pekeng ngiti, mga lihim na kasunduan, at mga matatalas na tingin na nakatago sa likod ng mga kopita ng champagne. Ito ang mundo ni Dante Madrigal, ang mundo kung saan siya ang hari. Ngayong gabi, isang multo ang lalakad sa kanyang kaharian. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, isang sandaling katahimikan ang namayani malapit sa pasukan. Lahat ng mata ay napako sa babaeng kararating lang. Si Isla David ay isang pangitain na nakaputi. Ang kanyang puting power suit ay perpektong nakahubog sa kanyang katawan. Simple, ngunit eleganteng-elegante. Ang maiksi niyang buhok ay nagbibigay diin sa talas ng kanyang panga, at ang pulang-pula niyang lipstick ay isang tuldok ng panganib sa kanyang mukha. Dala-dala niya ang isang aura ng kapangyarihan na hindi maipagkakaila, isang klase ng kumpiyansa na hindi nabibili, kundi ipinapanganak mula sa apoy. Naglakad siya papasok, bawat hakbang ay may layunin. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan, ngunit ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Ramdam niya ang mga bulungan. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Taga-ibang bansa yata. Mukhang importante. At higit sa lahat, ramdam niya ang isang partikular na pares ng mga mata. Mga matang kilalang kilala niya. Mula sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Dante, napapaligiran ng ibang mga negosyante. Bahagya itong natigilan sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Ang tingin ay namagnet sa bagong dating. Hindi siya pinansin ni Isla. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa isang nagdaraang waiter at kaswal na nakipag-usap sa isang matandang industrialist. Ngunit sa likod ng kanyang mga salamin, ang kanyang buong atensyon ay nasa lalaking pumatay sa kanya. Ang hitsura nito ay hindi nagbago. Ang parehong makisig na mukha, ang parehong mamahaling suit, ang parehong nangiti na kayang manlinlang ng kahit sino. Naramdaman ni Isla ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa kopita. Huminga siya ng malalim,
Pinakalma ang sarili. Ikaw si Isla, hindi si Liwayway. Pagkatapos ng ilang minuto, tulad ng inaasahan niya, lumapit ito. "Good evening. I don't think we've had the pleasure," sabi ni Dante. Ang boses ay kasing kinis ng mamahaling wine na iniinom nito. Iniabot nito ang kanyang kamay. Dante Madrigal, of Sinag Corporation. Dahan-dahang lumingon si Isla, tinanggal ang kanyang salamin at tiningnan ito ng diretso sa mata. Sa loob ng isang segundo, nakita niya ang isang bahagyang pag-aalangan sa mukha ni Dante na para bang may isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong nawala. Para sa kanya, isa lang siyang bagong mukha. Isang bagong target. "Isla David," sagot niya. Ang boses ay kalmado at bahagyang malamig. Tinanggap niya ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay parang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kuryente ng galit. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong canvas. "A pleasure." "Isla David," pag-ulit ni Dante na parang nilalasap ang pangalan. "An intriguing name. You're not from around here, are you?" "I'm based in Singapore. I handle several investment portfolios across Southeast Asia." Simpleng sagot ni Isla, bahagyang iniatras ang kanyang kamay. "Ah, an investor," sabi ni Dante. Ang ngangiti ay lumapad. Sinag Corporation is always open to new ventures. In fact, we are currently expanding our renewable energy division. It's a very promising project. Pinaglaruan ni Isla ang kanyang kopita. Renewable energy. A bold move, considering the volatility of the supply chain for solar panels right now. "I heard your primary supplier from Germany is facing production issues." Natigilan si Dante. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang kumupas. Paano nalaman ng babaeng ito ang isang detalyeng napaka-espesipiko, isang problemang sinusubukan nilang itago mula sa publiko? "Those are minor logistical hurdles," mabilis na sagot ni Dante. Pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. "There are no minor hurdles in a multi-billion peso project, Mr. Madrigal," sabi ni Isla. Ang kanyang tono ay hindi mapanghusga, ngunit isang simpleng pagsasabi ng katotohanan. Only calculated risks and an over-reliance on a single European supplier seems less than calculated. Ang mga salita ni Isla ay tumama sa ego ni Dante na parang mga bala. Hindi siya sanay na kino-question, lalo na ng isang babaeng kararating lang. Ngunit sa halip na mainis, ang nakita sa kanyang mga mata ay intriga, paghanga, at higit sa lahat, oportunidad. Ang babaeng ito ay hindi lang maganda at mayaman. Matalino siya. Matalas. "You've clearly done your homework, Miss David," sabi ni Dante. Ang tono ay nagbago, mula sa pagiging mapang-akit tungo sa pagiging puno ng respeto. "Perhaps we can discuss this further at a more private setting. My company could benefit from your insights." "Perhaps," sagot lang ni Isla bago uminom mula sa kanyang baso. Ang pagwawalang bahala niya ang lalong nagpagutom kay Dante. Pagkatapos ng ilang sandali pa ng formal na usapan, nagpaalam si Isla. "If you'll excuse me, I see a few people I must speak with." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palayo, ramdam pa rin ang tingin ni Dante na nakatutok sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa paglakad, nakangiti sa mga taong nakakasalubong hanggang sa marating niya ang pinto ng pambabaeng comfort room. Pagkapasok niya, sumandal siya sa malamig na pader at sa wakas ay pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa salamin. Ang imahe ni Isla David ay nakatingin pabalik. Ngunit sa likod ng matapang na anyo na yon, nakita niya ang mga mata ni Liwayway. Mga matang puno ng sakit, galit at takot. "Kaya mo to, Liway." Bulong niya sa sarili. Ito ay isang laro. At sa larong ito, ikaw ang magtatakda ng mga patakaran.
Pinunasan niya ang isang butil ng pawis sa kanyang sentido. Inayos niya ang kanyang buhok at lipstick. Huminga siya ng malalim. Itinayo ang pader sa paligid ng kanyang puso. At muling isinuot ang maskara ni Isla. Paglabas niya ng banyo, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong email mula sa Office of the CEO, Sinag Corporation. Subject, Investment Proposal, an invitation to a partnership. Dear Ms. David, it was a distinct pleasure meeting you tonight. I was thoroughly impressed by your sharp business acumen. I would like to formally invite you to my office to discuss a potential partnership on our new flagship project. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ayla. Ang pain ay nakagat na. Ang unang yugto ng kanyang paghihiganti ay opisyal nang nagsimula. Ang opisina ng CEO ng Sinag Corporation ay isang testamento sa tagumpay ni Dante Madrigal. Mula sa ika-40 palapag, ang mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay nag-aalok ng isang makapangyarihang tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay gawa sa mamahaling dark wood at katad. Ang lahat ay perpektong nakaayos, nagpapahiwatig ng kontrol at kaayusan. Ngunit para kay Isla, ang bawat sulok ng silid na ito ay may dalang alaala. Siya bilang liwayway, ang pumili ng kulay ng pintura sa pader. Siya ang nag-ayos ng malaking painting ng isang aplaya sa likod ng mesa ni Dante. At sa ibabaw ng mesa na yon, nakatayo pa rin sa isang silver na frame ay isang litrato nilang dalawa. Nakangiti, masaya, sa isang buhay na ngayon ay isa na lamang kasinungalingan. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang disiplina para hindi mapako ang tingin doon. David, welcome. Bati ni Dante, nakatayo mula sa kanyang upuan na parang isang hari na sumasalubong sa isang bisitang dignitaryo. Please have a seat. Can I offer you anything? Coffee? Tea? Tubig lang, salamat. Sagot ni Isla. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Umupo siya sa tapat nito, ipinatong ang kanyang leather portfolio sa mesa, at diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Walang paligoy-ligoy. Sa sumunod na kalahating oras, iprinesenta ni Dante ang kanyang proyekto ng buong husay. Mga chart, mga projection, mga matatamis na salita tungkol sa pagbabago ng hinaharap ng enerhiya sa Pilipinas. Isang napakagandang larawan. Ngunit si Isla ay hindi tumitingin sa larawan. Tinitingnan niya ang mga siwang sa pagkakapinta nito. Ang iyong mga projection ay masyadong optimistiko, Mr. Madrigal. Sabi ni Isla nang matapos ito, ang kanyang tono ay propesyonal, ngunit walang bahid ng paghanga. Hindi mo isinaalang-alang ang posibleng pagtaas ng taripa sa mga imported solar cells sa susunod na 2 quarter at ang timeline mo para sa pagkuha ng environmental clearance masyadong mabilis. Alam nating pareho na ang burokrasya dito ay hindi gumagalaw ng ganoon kabilis. Muling natigilan si Dante. Ang mga puntong itinaas ni Isla ay ang mga eksaktong alalahanin na pilit na isinasantabi ng kanyang team. Hindi pa tapos si Ayla. I'm interested. The project has potential. Pagpapatuloy niya at nakita niya ang pagliwanag sa mukha ni Dante. But my firm does not invest in potential alone. We invest in security. Kung papasok kami, kami ang magtatakda ng mga tuntunin. Of course, I'm willing to be flexible. Mayabang na sagot ni Dante. Tiwala na kaya niyang makuha ang gusto niya. Inilabas ni Isla ang isang dokumento mula sa kanyang portfolio. Heto ang mga kondisyon ko. 1 bilyong piso. 50% ay investment, 50% ay loan na may mataas na interes. Magkakaroon ako ng veto power sa lahat ng major supplier at contractor appointments. At ang pinakamahalaga, itinuro niya ang huling talata sa kontrata. Ang collateral para sa loan ay hindi magmumula sa assets ng kumpanya. Magmumula ito sa personal na shareholdings mo sa Sinag Corporation. 60% of your personal shares. Ang mga abogado ni Dante
na nakaupo sa gilid ay halos sabay-sabay na napaubo. Mr. Madrigal, that's highly unorthodox. Masyadong malaki ang risk. Bulong ng isa, ngunit si Dante ay hindi nakikinig sa kanila. Nakatitig siya kay Isla, pagkatapos ay sa mga numero sa papel, 1 bilyong piso. Sapat na para tapusin ang proyekto at doblehin ang halaga ng Sinag Corp sa loob ng 3 taon. Ang 60% ng shares niya? Malaki, oo. Pero sa isip niya, hindi mangyayari ang default. Imposible. Siya si Dante Madrigal. Hindi siya nabibigo. Ang kasakiman ay isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa aconitum. At si Dante ay lasing na rito. Deal, sabi niya. Iniabot muli ang kanyang kamay. I admire a woman who knows what she wants. Tinanggap ni Ihla ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng tagumpay ay malamig at matalim sa kanyang dibdib. Hindi mo alam kung ano talaga ang gusto ko, Dante. Dante's POV. Nang makaalis na si Isla David at ang kanyang team, napasandal si Dante sa kanyang upuan at tumawa ng malakas. Isang tawa ng tagumpay. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng kanyang chief legal counsel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Relax, Alberto, sabi ni Dante. Umiikot sa kanyang swivel chair. The woman is a shark. I'll give her that. But sharks are drawn to blood, to profit. She sees the money to be made. Kaya ganyan katindi ang mga kondisyon niya. She's testing me. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang imperyong itinayo niya. Naalala niya si Liwayway. Mabait si Liwayway. Mapagmahal. Sumusuporta. Ngunit malambot. Palaging kontento sa kung anong meron. Hindi nito naiintindihan ang nag-aalab na ambisyon sa kanyang dibdib. Minsan, naramdaman pa niyang pabigat ito sa kanyang paglipad. Ngunit si Isla David, iba siya, matalas, walang takot, kasing sakim niya. Para kay Dante, si Isla ay hindi isang banta. Siya ay isang mas mahusay na kasangkapan, isang mas matalim na hagdanan paakyat sa mas mataas pang tagumpay. Gagamitin niya ang pera nito, palalaguin ang kanyang kumpanya, at sa huli, siya pa rin ang mananalo. Kung kinakailangan, aakitin niya ito. Ang pagkawala ni Liwayway ay nagbukas ng isang puwang sa tabi niya. Isang puwang na perpektong-perpekto para sa isang tulad ni Isla. Isang malaking pagkakamali. Isla's POV. Nagsimula na ang proyekto at nagsimula na rin ang laro ni Isla. Gamit ang kanyang veto power, tinanggihan niya ang matagal ng supplier ng mga bakal na subok na ng Sinag Corp. Ang dahilan niya, hindi sila compliant sa international environmental standards. Iminungkahi niya ang isang bagong supplier mula sa Vietnam, isang kumpanyang nalaman niyang palaging delayed ang delivery. Lihim siyang nakipagpulong sa mga pinuno ng pinakamalaking katunggalin ng Sinag Corp. Hindi siya nag-alok ng pera. Nagbigay siya ng impormasyon, mga timeline ng proyekto ni Dante, mga listahan ng mga potensyal na kliyente. Sapat lang para bigyan sila ng kalamangan. Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng mga misteryosong problema. Isang malaking kargamento ng semento ang na-reject dahil sa poor quality. Ang mga heavy equipment na inarkila mula sa bagong contractor ay laging nasisira. Ang mga papeles para sa isang mahalagang permit ay nawala sa City Hall. Bawat problema ay nagkakahalaga ng pera. Bawat pagkaantala ay nagpapalubog lalo kay Dante sa utang. Para sa labas, lahat ay mukhang normal na problema sa isang malaking proyekto. Ngunit sa loob, si Isla ang konduktor ng isang orkestra ng kapahamakan. Isang hapon, habang nag-overtime si Dante sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga numerong pula sa kanyang financial reports. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay namumutla. Sir Dante, may problema po. Ano na naman? Inis na tanong ni Dante. Minamasahe ang kanyang sentido. Si Mr. Tan po ng Landbridge Properties, yung nagpapaupa sa atin ng lupa para sa solar farm. Tumawag po sila.
Huminto ang sekretarya, kinakabahan. They're pulling out of the lease agreement, effective immediately. Napatingala si Dante, ang dugo ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Ano? Bakit? May kontrata tayo. Sabi po nila, may unforeseen financial risks daw po silang nakikita sa direksyon ng proyekto. Sir, kapag nawala ang lupa, matitigil ang buong construction. Napatayo si Dante, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi ito pwede. Hindi ito basta malas na swerte. Ang mga supplier, ang mga permits, at ngayon, ang lupa mismo. Lahat ng ito ay nagsimula nang pumasok sa eksena ang isang tao. Ang kanyang isip ay bumalik sa babaeng nakaputi. Sa mga matang matatalas, sa mga kondisyong halos imposible, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. May mali. Mayroong napakamali. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Isla, ito ay lasang mapait na kape na iniinom niya tuwing madaling araw sa kanyang penthouse unit, habang pinagmamasdan ang mga ulat ng unti-unting pagbagsak ng Sinag Corporation. Bawat negatibong porsyento sa stock market, bawat balita ng pagkaantala sa proyekto ay isang maliit na tagumpay. Ngunit sa ilalim ng malamig na kasiyahang ito, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na hindi pa nasasagot. Sino ang kasabwat ni Dante? Alam niyang hindi si Dante ang tipo na dudumihan ang sarili niyang mga kamay. Masyado siyang matalino, masyadong maingat. Ang pagbili ng isang bihirang lason tulad ng ako ni Tum ay mag-iiwan ng bakas. Kailangan niya ng isang taong gagawa nito para sa kanya. Isang taong hindi paghihinalaan, isang taong malapit sa puso ni Liwayway. Kailangan nating malaman kung sino, sabi ni Isla sa telepono. Sa kabilang linya ay si Hiraya, ang kanyang mata at tainga, ang kanyang tanging tunay na kakampi. Mahirap yan, Isla, sagot ni Hiraya. Walang paper trail. Siguradong cash ang ginamit at ang tsa ay galing daw kay Tia Alona. Hindi ko kayang isipin na, hindi rin. Mabilis na pagputol ni Isla. Si Tia Alona ang tumayong pangalawang ina sa akin. Imposible. Ngunit habang sinasabi niya ito, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa mundong ito ng kasinungalingan, posible ang lahat. May paraan, sabi ni Hiraya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Naaalala mo si Marco, yung pinsan kong nagtatrabaho sa isang telco? Kaya niyang kumuha ng mga lumang bank records pero kailangan natin ng matibay na dahilan. At delikado ito. Gawin mo, mariing utos ni Isla. Kailangan kong malaman. Ilang araw ang lumipas. Ang mga problema sa Sinag Corp ay lalong lumalala. At ang atensyon ni Dante ay ganap na nakatuon sa pagsalba sa kanyang lumulubog na barko. Ito ang perpektong pagkakataon para kumilos si Hiraya. Isang gabi, habang nag-iisa si Isla sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang private phone. Si Hiraya. Nakuha ko na, sabi nito. Ang boses ay mababa at seryoso. 1 taon na ang nakalipas. Isang malaking cash withdrawal mula sa personal account ni Dante, halagang 500,000 piso. Napahigpit ang hawak ni Isla sa telepono. Kanino napunta? Hindi cash. Isang manager's check. At ang tseke, huminto si Hiraya na para bang nahihirapan siyang sabihin ang mga susunod na salita. Ang tseke, Isla, ipinangalan nito kay Alona Sandoval, ang tiyahin mo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang naging nakabibingi. Binitawan ni Isla ang telepono. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dugo sa kanyang mga tainga. Hindi pwede. Ang mga alaala ay bumuhos na parang baha. Si Tia Alona na nag-aalaga sa kanya noong nilalagnat siya bilang isang bata. Si Tia Alona na nagturo sa kanya kung paano magluto ng adobo.
Si Tia Alona, na yumakap sa kanya nang mahigpit noong araw ng kanyang kasal, bumubulong, "Alagaan mo ang sarili mo, anak, at alagaan ka sana ni Dante." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Ang pagtataksil ni Dante ay masakit, ngunit iyon ay mula sa isang taong sakim at mapag-imbot. Ngunit ang pagtataksil mula sa isang taong minahal niya na parang sariling ina. Iyon ay isang sugat na mas malalim, mas nakalalason kaysa sa anumang herbal na tsa. "Isla, ayos ka lang?" tanong ni Hiraya mula sa nahulog na telepono. Dinampot niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Saan siya nakatira ngayon? Sa dati pa rin nilang bahay sa probinsya. "Isla, anong gagawin mo?" Hindi sumagot si Isla. Pinatay niya ang tawag. Tumingin siya sa salamin sa kanyang dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Isla David, ang malamig na negosyante. Hindi rin si Liwayway Alcantara, ang kawawang biktima. Ang nakita niya ay isang taong nawalan na ng lahat ng maaring pagkatiwalaan sa mundo. Isang taong wala nang babalikan. At ang isang taong wala nang babalikan ay wala na ring kinatatakutan. Kinabukasan, minaneho niya ang isang hindi kapansin-pansing kotse papunta sa probinsya. Walang driver, walang assistant. Siya lang. Ang bahay ni Tia Alona ay maliit at simple, napapaligiran ng mga halaman. Ang parehong bahay kung saan siya madalas magbakasyon nung bata pa siya. Ngunit ngayon, ang bawat bulaklak sa hardin ay tila may tinik. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Tia Alona ay nagpakita ng pagkagulat, pagkalito, at isang emosyon na hindi maitago. Pagkakasala. "Sino po sila?" tanong ng matanda. Kahit nakitang-kita sa mga mata nito ang anino ng pagkilala. "Hindi na mahalaga kung sino ako," sagot ni Isla. Ang boses ay matigas na parang bato. "Nandito ako para pag-usapan ang 500,000 piso. Ang kulay sa mukha ni Tia Alona ay biglang nawala. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na hinarangan ito ni Isla ng kanyang paa. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto sa kanyang likuran at hinarap ang nanginginig na matanda. "Bakit?" tanong ni Isla. Isang simpleng tanong na naglalaman ng bigat ng isang buong mundong nawasak. "Bakit, Tia?" Ang tanong na yon ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Alona. Napaluhod siya sa sahig, umiiyak ng malakas. Ang tunog ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Liwayway." Ang pangalang Liwayway mula sa bibig ni Tia Alona ay parang isang dagundong ng kulog sa tahimik na sala. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Isla sa paligid ng kanyang puso. Ngunit mabilis niya itong itinayong muli. Mas mataas, mas matibay. Hindi siya si Liwayway ngayon. Si Liwayway ay mahina at mapagpatawad. Siya si Isla, at si Isla ay narito para maningil. "Tumayo ka, Tia," utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon na lalong nagpalamig sa buong silid. Nanginginig na tumayo ang matanda, humahagulgol. Ang mukha ay basang-basa sa luha at pagsisisi. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya?" Pag-uulit ni Isla, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Hindi mo sinasadyang iabot sa akin ang lason araw-araw? Hindi mo sinasadyang panoorin akong manghina, mangayayat, at unti-unting mamatay sa harapan mo? Sabihin mo sa akin, Tia, alin doon ang hindi mo sinasadya?" Napasubsob muli sa pag-iyak si Alona. Ang sabi ni Dante, pampahina lang daw yon. Para magpahinga ka lang. Masyado ka na raw kasing napapagod. Kailangan mo raw ng matinding kapahingahan. Hindi ko alam na ganoon kalala. Maniwala ka sa akin. At naniwala ka?
Tanong ni Isla. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Naniwala ka sa isang lalaking nag-alok sa'yo ng 500,000 piso para sa kapahingahan ko? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Ganoon ba kababa ang halaga ng buhay ko para sa'yo? Doon na nagsimulang lumabas ang buong katotohanan. Sa pagitan ng mga hikbi at putol-putol na pangungusap, ikinuwento ni Tia Alona ang tungkol sa kanyang anak na si Miguel. May malubhang sakit ito sa bato. Kailangan nito ng kidney transplant. Isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang halagang hindi niya kailanman makikita sa buong buhay niya. Lumapit si Dante sa akin. Humahagulgol na kwento ni Alona. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Sabi niya, alam daw niya ang problema ko. Sabi niya, gusto raw niyang tumulong. Sasagutin daw niya ang lahat ng gastos sa operasyon ni Miguel. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay sa iyo ang special vitamins na ito, itong herbal tea na ito, para maalagaan ka niya ng husto. Habang nagsasalita si Alona, ang mga kamay ni Isla na nasa kanyang tagiliran ay dahan-dahang nagiging kamao. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Minanipulan ni Dante ang pagmamahal ng isang ina. Ginamit niya ang desperasyon ni Tia Alona bilang armas laban sa kanya. At si Tia Alona, sa kagustuhang iligtas ang sariling anak, ay handang isakripisyo ang buhay ng pamangking itinuring na rin niyang anak. Ang galit sa dibdib ni Isla ay nag-aalab, mainit at nakapapaso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit, gusto niyang ipamukha sa matanda ang lahat ng sakit na idinulot nito. Ngunit nang tumingala siya, ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Nakita niya ang isang babaeng wasak, isang ina na nasa dulo na ng kanyang pag-iisip, na kumapit sa isang kasinungalingan dahil iyon lang ang tanging pag-asa na meron siya. Sa isang saglit, ang galit ay nahaluan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Isang nakakasuklam na awa. Dahan-dahan, hinawakan ni Isla ang kanyang purse na nakasabit sa kanyang balikat. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumikit sa gilid ng kanyang cellphone. Sa isang maliit na pagpindot na hindi napansin ng matanda, sinigurado niyang ang audio recorder ay patuloy na gumagana. Ang awa ay para sa puso ni Liwayway, ngunit ang ebidensya ay para sa hustisya ni Isla. Ibinigay na ba niya ang pera? Malamig na tanong ni Isla. Umiling si Alona. Sabi niya, ibibigay niya kapag maayos na ang lahat. Kapag nakapagpahinga ka na ng tuluyan. Araw-araw akong nagdarasal. Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Liwayway. Huwag mo akong tawaging Liwayway. Putol ni Isla. Ang boses ay matigas na parang yelo. Namatay na si Liwayway sa gabi na hinayaan mo siyang uminom ng lason mo. Tumayo siya ng tuwid. Ang panandaliang awa ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na resolusyon. Nakuha na niya ang kailangan niya, ang pag-amin, ang motibo, ang ebidensya. Naglakad siya patungo sa pinto. Iniwan ang kanyang tiyahin na nakaluhod pa rin sa sahig, isang basag na figura ng pagsisisi. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya, ngunit hindi siya lumingon. Para sa kaalaman mo, tiya, sabi niya, ang bawat salita ay binitawan niya ng may bigat. Hindi tutuparin ni Dante ang pangako niya sa'yo. Narinig niya ang biglaang pag-angat ng ulo ni Alona, ang paghinto ng pag-iyak nito. Anong ibig mong sabihin? Ang isang taong kayang ipapatay ang sarili niyang asawa ay walang pakialam sa anak ng ibang tao. Pagpapatuloy ni Isla, ginamit ka lang niya, at sa sandaling makuha niya ang gusto niya, itatapon ka niya na parang basura. Ang perang pinangako niya sa'yo, hindi mo yun makikita kailanman. Binuksan ni Isla ang pinto at lumabas. Hindi na niya pinakinggan ang nakakabininging katahimikan na naiwan sa loob ng bahay, isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw, isang katahimikang puno ng biglaang pagkaunawa
sa isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakasala. Iniwan niya si Alona Sandoval na hindi lang wasak dahil sa kasalanan, kundi wasak dahil sa katotohanang isinakripisyo niya ang kanyang kaluluwa para sa isang bagay na hindi kailanman mapapasakan niya. Ang bawat araw para kay Dante Madrigal ay nagsisimula sa isang ritual. Isang tasa ng mamahaling kape, isang sulyap sa stock market, at isang pakiramdam ng walang kapantay na kapangyarihan habang pinagmamasdan niya ang kanyang imperyo mula sa kanyang bintana. Ngunit sa mga nagdaang linggo, ang ritual ay nabahira ng pait. Ang kape ay lasang abo. Ang mga numero sa stock market ay kulay pula. At ang imperyong kanyang pinagmamasdan ay tila may mga lamat na unti-unting lumalaki. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili, nakakuyom ang mga kamao. Lahat ng ito, lahat ng problemang ito, nagsimula lang nang dumating siya. Siya, si Ayla David, ang babaeng misteryoso at matalas na parang bubog. Ang babaeng naglagay ng 1 bilyong pisong tanikala sa kanyang leeg. Sa pag-iisip nito, napaupo siya sa kanyang malaking leather chair. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na hard drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng mga folder na may label na mga alaala. Nag-click siya sa isang video, Liwayway's 28th birthday. Ang video ay nanginginig ng bahagya. Kuha mula sa kanyang sariling kamay. Naroon si Liwayway, nakaupo sa harap ng isang cake, ang mukha ay nagliliwanag sa sikat ng mga kandila. Ang kanyang nangiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nakatuon sa kanya. Make a wish, mahal, sabi ng boses niya sa video. Nakita niya kung paano ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Nang muli itong dumilat, tumingin ito ng diretso sa kamera. Sa kanya. Ang wish ko ay ang wish ko noong 1 taon at noong 1 taon pa. Ikaw lang. Palagi. Isang kirot ang biglang kumurot sa dibdib ni Dante. Hindi kirot ng pangungulila, kundi kirot ng inis. Ganoon si Liwayway. Malambot. Sentimental. Kontento na sa simpleng buhay. Hindi niya kailanman naintindihan ang apoy sa kanyang dibdib, ang gutom para sa mas marami pa. Pinanood niya habang hinihipan nito ang mga kandila. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na palagi nitong ginagawa. Kapag masaya o kinakabahan, isinuklay nito ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga gamit ang kanyang hintuturo. Isang maliit, walang kamalay-malay na kilos. Isinara niya ang video. Bakit niya ito pinapanood? Siguro dahil sa gitna ng lahat ng problemang dulot ni Isla, hinahanap niya ang katahimikan na dulot ni Liwayway. Isang katahimikang nakakabagot. Ang board meeting ay impyerno. Ang bawat department head ay nag-uulat ng mga problema. Ang bagong supplier mula sa Vietnam ay na-delay na naman. Ang pondo ay paubos na. Ang mga bangko ay ayaw nang magpautang dahil sa volatility ng proyekto. This is unacceptable! Sigaw ni Dante, hinampas ang mesa. Find a solution. Perhaps the solution isn't to find new suppliers, but to re-evaluate if this project is still viable under the current circumstances. Sabi ng isang boses, malamig, kalmado. Lahat ay napatingin kay Isla David na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Are you suggesting we pull out, Miss David? Hamon ni Dante, ang mga mata ay nanlilisik. Pagkatapos ng lahat ng ipinasok mong pera, I'm suggesting we be realistic. Sagot ni Isla, hindi natitinag. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na parang bulag. Ang tubig, kahit gaano kalinaw, may ilalim pa rin na hindi natin nakikita. Sa sandaling binitawan ni Isla, ang mga salitang iyon, ang buong mundo ni Dante ay huminto. Ang tubig, kahit gaano kalinaw, may ilalim pa rin. Isang lumang kasabihan. Isang kasabihan na laging sinasabi ng lola ni Liwayway. Isang kasabihan
na si Liwayway lang ang laging gumagamit sa kanilang dalawa, lalo na kapag pinipigilan siya nito sa kanyang mga mapangahas na desisyon. Ang ingay ng meeting ay biglang nawala. Ang mga mukha ng board members ay lumabo. Ang tanging nakikita niya ay si Isla. At sa likod ng mukha ni Isla, nakikita niya ang multo ni Liwayway na sinasabi ang mga eksaktong salita. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagtatalo, ginawa ito ni Isla. Isinuklay nito ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, gamit ang kanyang hintuturo. Ang parehong kilos, ang parehong kasabihan, isang malamig na takot, mas malamig pa kaysa sa yelo, ang gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Imposible, nababaliw na siya, nagkataon lang. Ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng meeting, hindi na nag-aksaya ng panahon si Dante. Pumasok siya sa kanyang opisina, nilock ang pinto, at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang pribadong investigador. "Ricardo," sabi niya, ang boses ay mababa at apurado. "Kailangan ko ng background check. Isang babae. Isla David. Lahat. Gusto kong malaman kung anong kulay ng medyas ang suot niya nung elementarya. Walang ititira." Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang tawag. "Boss, may problema?" sabi ni Ricardo. "Anong problema? Hindi mo mahanap?" "Mas malala pa dyan, boss. Masyadong malinis. Walang birth certificate na nakarehistro sa pangalang Isla David sa Pilipinas. Walang school records. Walang kahit anong government ID bago ang petsang. 1 taon at 2 buwan na ang nakalipas. Para siyang isang multo na bigla na lang nagka-passport at bank account. Boss, ang taong hinahanap mo, hindi siya nag-exist bago ang nakaraang taon." Ibinalik ni Dante ang telepono sa lalagyanan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kung hindi nag-exist si Isla David, sino siya? Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa gabi ng aksidente. Ang ulan, ang nasusunog na sasakyan, ang balita. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang mga lumang file. Binuksan niya ang police report ng aksidente sa Yakap Gubat. Binasa niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang nagdadalamhating biyudo, kundi bilang isang taong naghahanap ng butas, at nakita niya ang mga ito. Ang katawan ay hindi na makilala dahil sa tindi ng pagkasunog. Pagkakakilanlan ay nakumpirma sa pamamagitan ng dental records na isinumite ng pamilya. Walang nakitang skid marks na nagpapahiwatig na walang pagtatangkang magpreno. Isang residente sa malapit ang nag-ulat na may nakitang pangalawang sasakyan na paalis sa lugar ilang minuto bago ang pagsabog, ngunit itinuring na walang kaugnayan. Ang bawat detalye ay isang piraso ng isang palaisipang ayaw niyang buuin. Ang isang katawang sunog, ang dental records na pwedeng pekein, ang walang prenong pagbulusok, ang pangalawang sasakyan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ricardo. May kalakip na larawan. "Boss, nakuha ko to. Kuha sa isang coffee shop sa labas ng syudad. Si Isla David, may kamit. Disente naman tingnan, pero baka gusto mong makita." Binuksan ni Dante ang larawan. Malabo ito. Kuha mula sa malayo. Nakaupo si Isla sa isang mesa. Seryosong nakikipag-usap sa isang babae. Simple lang ang babae, nakasuot ng uniforme ng nurse. Hindi niya ito masyadong maaninag. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para mag-zoom in. Lumabo ang imahe, naging pixelated. Nag-zoom in pa siya, direkta sa mukha ng kasama ni Isla. At doon, sa kabila ng pagkalabo, ang mga pixel ay bumuo ng isang mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Isang mukhang huli niyang nakita na umiiyak sa libing ng kanyang asawa, si Hiraya. Ang matalik at nag-iisang kaibigan ni Liwayway. Nabitiwan ni Dante ang kanyang telepono.
Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Ang palaisipan ay buo na. Ang kasabihan, ang kilos ng kamay, ang hindi umiiral na pagkatao, ang kahina-hinalang aksidente. At ngayon, si Hiraya. Ang mga piraso ay hindi lang nagdudugtong. Sila ay sumisigaw ng isang pangalan. Isang pangalang dapat ay matagal nang naging abo. Liwayway. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang tuyo, basag, at puno ng hindi makapaniwalang katatakutan. Ang multo ng kanyang asawa ay hindi lang bumalik para dalawin siya. Bumalik ito para sirain siya. At ang multong ito ay gawa sa laman at dugo. Ang pagkakatuklas ay hindi nagdulot ng gulat kay Dante. Nagdulot ito ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ang lahat ng kabiguan, ang lahat ng malas, ay biglang nagkaroon ng mukha. At ang mukhang iyon ay ang mukha ng kanyang asawang pinatay niya. Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang partikular na uri ng galit. Ang galit ng isang hari na nalamang ang alipin na kanyang itinapon ay bumalik bilang isang mananakop. Kinailangan niyang makasiguro. Kinailangan niyang marinig ito mula mismo sa bibig nito. Isang text message ang ipinadala niya kay Isla. "We need to talk. Urgent. About a potential buyout of a competitor. Let's meet at the old lighthouse in Batangas. It's private there. Sunset." Ang lumang parola. Isa na namang lugar mula sa kanilang nakaraan. Doon siya unang nag-propose kay Liwayway. Isang lugar na puno ng mga pangako. Isang perpektong entablado para sa isang pagtatanghal ng kasinungalingan. Nang matanggap ni Isla ang mensahe, agad siyang kinabahan. Bakit sa isang malayong lugar? Bakit hindi sa opisina? Ngunit ang alok na buyout of a competitor ay isang pain na masyadong malaki para hindi niya kagatin. Ito na marahil ang huling tulak na kailangan niya para tuluyang maibagsak ang Sinag Corp. "Mag-ingat ka, Isla," sabi ni Hiraya sa telepono. "Pakiramdam ko may mali." "Alam ko," sagot ni Isla. "Pero kailangan kong pumunta. Malapit na, Hira. Malapit na nating matapos to." Dumating si Isla sa parola bago pa man lumubog ang araw. Ang lugar ay tiwangwang. Tanging ang tunog ng alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ang maririnig. Ang hangin ay malamig at maalat. Naabutan niya si Dante na nakatayo sa paanan ng parola. Nakatalikod sa kanya, nakatingin sa dagat. "You're here," sabi nito. Hindi lumilingon. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. "You said it was urgent," sagot ni Isla. Pinanatiling profesional ang kanyang tono. Kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kabahan. Dahan-dahang humarap si Dante. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri, na parang sinusubukan niyang basahin ang kaluluwa sa likod ng mukha ni Isla. "It is," sabi niya. "But before we talk about business, gusto kong magkwento." Hindi kumilos si Isla, ngunit ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. "May asawa ako dati," pagsisimula ni Dante. Ang tingin ay nakapako pa rin kay Isla. Ang pangalan niya ay Liwayway. Mahal na mahal ko siya. Siya ang buhay ko. Bawat salitang mahal at buhay ay parang sampal sa mukha ni Isla. Kinailangan niyang ikuyom ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang coat para pigilan ang panginginig. She was a good wife. Simple. Kind. But she got sick. Isang kakaibang sakit na unti-unting umubos sa kanyang lakas. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya, pero huli na ang lahat. Namatay siya sa isang aksidente. Isang malungkot na aksidente. Naglakad si Dante palapit sa kanya, dahan-dahan, na parang isang leon na papalapit sa kanyang biktima. For a year, I was lost. Wasak. Hanggang sa dumating ka, Isla. Sa unang pagkikita pa lang natin, may nakita akong kakaiba sa'yo. Isang pamilyar na kislap.
sa iyong mga mata. Isang kilos, isang paraan ng pagsasalita na nagpapaalala sa kanya. Nasa harapan na niya ngayon si Dante, halos isang dangkal na lang ang pagitan. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito, ang parehong pabango na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng pagkasuklam. Sinubukan kong isantabi. Sabi ko sa sarili ko, nababaliw na ako sa pangungulila. Pagpapatuloy ni Dante, ang boses ay halos isang bulong. Pero hindi ako mapakali, kaya nag-imbestiga ako. Ang puso ni Isla ay halos tumigil sa pagtibok. Nalaman na niya. Inilabas ni Dante ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang isang larawan sa screen, ang malabong litrato niya at ni Hiraya sa coffee shop. Ang kaibigan kong si Hiraya, madiin na sabi ni Dante. Isang tapat na kaibigan, palaging nasa tabi ni Liwayway, at ngayon, nasa tabi mo rin. Hindi makapagsalita si Ayla. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng isang lusot, isang paliwanag, isang kasinungalingan. Ngunit wala. Tapos na ang laro. Ang mukha ni Dante ay dahan-dahang nagbago. Ang maskara ng nagdadalamhating byudo ay nalusaw, at ang lumitaw ay ang mukha ng isang halimaw. Isang ngiti na puno ng panunuya at tagumpay. Ang galing mo, sabi niya. Isang pekeng paghanga ang maririnig sa kanyang boses. Ang galing ng plano mo, ang pagpapanggap, ang paghihiganti, halos makuha mo na ako. Umiling-iling siya. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Kilala kita. Kilala ko ang bawat kilos mo, ang bawat paghinga mo. Kahit magpalit ka pa ng mukha, kahit magpalit ka pa ng pangalan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Isla. Isang kilos na puno ng panlalait. Ang kaluluwa mo, akin pa rin. At pagkatapos, ibinagsak niya ang huling bomba. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na kasiguraduhan. Tapos na ang laro, Liwayway. Ang pagbigkas niya sa pangalang yon ay ang huling pako sa kabaong. Gumuho ang mundo ni Isla. Ang lakas na inipon niya sa loob ng isang taon ay biglang naglaho. Ang babaeng negosyante na si Isla David ay nawala. At ang natira ay si Liwayway Alcantara. Nakatayo sa harap ng kanyang berdugo. Walang armas, walang depensa, at walang matatakbuhan. Ang bitag na inilatag niya para kay Dante ay ang siya mismong kinahulugan. Akala mo, malilinlang mo ako? Tanong ni Dante. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Naramdaman ni Liwayway ang pag-atras, ngunit ang likod niya ay tumama sa malamig at matigas na pader ng parola. Siya ay na-corner. Lahat ay nawala. Ang Grand Ballroom kung saan unang nagpakita si Isla David ay ang siya ring napiling lugar para sa emergency shareholders meeting ng Sinag Corporation. Ang hangin ay puno ng tensyon. Ang mga mukha ng mga investor at board members ay puno ng pag-aalala. Ang kanilang multibilyong pisong proyekto ay nasa bingit ng pagbagsak at ang kanilang huling pag-asa ay ang anunsyong gagawin ng kanilang CEO. Nakatayo si Dante Madrigal sa gitna ng entablado, sa likod ng isang podium na may logo ng Sinag Corp. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Para sa lahat, siya ang kapitan na hindi iiwan ang kanyang lumulubog na barko. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang madilim na apoy ng tagumpay. Nakita niya si Isla na pumasok sa ballroom. Ang babae ay mukhang pagod. Ang dating tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na parang pagkatalo. Naupo ito sa isang upuan sa unahan, tahimik at hindi gumagalaw. Ngumiti si Dante sa sarili. Tapos ka na, mga ginang, mga ginoo, mga kasama sa Sinag Corporation. Pagsisimula ni Dante, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Alam kong lahat tayo ay nababahala. Ang mga nagdaang buwan ay naging isang malaking pagsubok para sa ating lahat. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo
na ang pagsubok ay tapos na. Isang bulungan ng pag-asa ang kumalat sa mga manonood. Natuklasan namin ang ugat ng lahat ng ating problema. Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang tono ay nagiging mas seryoso. Ang ating mga kabiguan ay hindi dahil sa maling desisyon o sa malas na swerte. Ang mga ito ay dulot ng isang planadong sabotahe, isang ahas na pinapasok natin sa ating sariling bakuran. Itinuro niya ang kanyang daliri, hindi sa kung saan, kundi direkta sa babaeng nakaupo sa unahan. Direkta kay Isla David. Lahat ng mga mata ay napalingon kay Isla. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang babaeng ito, deklara ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng galit na nagpakilalang si Isla David ay isang manloloko, isang impostor. Ginamit niya ang ating tiwala at ang ating pera para sirain tayo mula sa loob. At ngayon, sa harap ninyong lahat, ibubunyag ko kung sino talaga siya. Ito na ang sandali. Ang huling pagpapako sa krus, ngunit bago pa man makapagsalita muli si Dante, isang boses ang pumutol sa kanya. Hindi na kailangan. Ang boses ay nagmula kay Isla. Ngunit hindi ito ang boses ng isang talunan. Ito ay kalmado, malamig, at puno ng awtoridad. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang pagod sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang pagkatalo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nagbabagang apoy. Tumingin siya kay Dante at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa parola, ngumiti siya. Isang ngandang ngiting nagpanginig kay Dante hanggang sa buto. Tama ka, Dante, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas na, para bang may hawak siyang sariling mikropono. Ako nga ay isang impostor, ngunit hindi ako narito para sirain ang Sinag Corporation. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang mga security guard ay humarang, ngunit sa isang senyas mula kay Dante na gustong makita ang huling pagbagsak nito, hinayaan siyang umakyat. Narito ako. Pagpapatuloy ni Isla, nakatayo na ngayon sa tabi ni Dante, nakaharap sa lahat para bawiin ang kung ano ang sa akin. Bago pa man makapag-react si Dante, lumingon si Isla sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Lights please and roll the VTR. Biglang dumilim ang ballroom. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen na biglang nagpakita ng isang imahe. Ang sala ng isang simpleng bahay sa probinsya. At pagkatapos, isang boses ang narinig. Isang boses na umiiyak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Liwayway. Ang buong audience ay natigilan. Nakita nila sa screen si Tia Alona, nakaluhod, habang ikinukwento nito ang lahat, ang sakit ng kanyang anak, ang alok ni Dante, ang 500,000 piso, ang herbal na tsa na unti-unting pumapatay. Ang mukha ni Dante ay naging kasing puti ng kanyang damit. Sinubukan niyang sumigaw sa mga technical staff. Patayin yan! Patayin niyo yan! Ngunit huli na. Ang audio recording ng kanilang pag-uusap ni Isla ay malinaw na malinaw. Bawat salita ay isang patalim na tumatarak sa reputasyon ni Dante. Nang matapos ang recording, isa pang dokumento ang lumabas sa screen, ang resulta ng laboratory test mula sa sample ng tsa na malinaw na nagpapakita ng pagkakaroon ng lason na aconitine. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi, walang nang kahit isang bulong. At pagkatapos, nagsalita muli ang babaeng nasa entablado. Binitawan niya ang mikropono. Tinanggal niya ang salamin na suot niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at isinuklay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Ang ilaw ay muling bumalik at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang kanyang buong mukha. Isang mukhang pamilyar sa mga lumang larawan ng society pages. Isang mukhang dapat ay matagal nang patay. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ako si Liwayway Alcantara at nagbalik ako para bawiin ang lahat.
Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Dante ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang bibig ay nakabukas, hindi makapaniwala. Ang kanyang bitag ay naging entablado ng kanyang sariling pagbagsak. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga uniforme ay isang madilim na anunsyo ng hustisya. Naglakad sila ng diretso patungo sa entablado. Dante Madrigal, sabi ng hepe ng mga pulis, inaaresto ka namin sa salang attempted murder at estafa. Napatingin si Dante mula sa mga pulis, sa mga mukha ng kanyang mga board members na puno ng pagkasuklam at sa wakas, sa mukha ng kanyang asawa. Ang babaeng minsan niyang minamaliit, ang babaeng itinuring niyang isang sagabal ay nakatayo roon. Mas matatag, mas matapang, mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang huling halakhak ay hindi sa kanya. Ito ay sa babaeng muling isinilang mula sa abo. Ang balita ng pag-aresto kay Dante Madrigal at ang milagrosong pagkabuhay ni Liwayway Alcantara ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang linggo, ito ang laman ng bawat pahayagan, bawat programa sa telebisyon at bawat usapan sa mga kapihan. Ang Sinag Corporation, na wala ng ulo at pundasyon, ay bumagsak ng tuluyan. Ang mga asset nito ay isinailalim sa liquidation at ang pangalang minsan ay simbolo ng tagumpay ay naging simbolo ng kasinungalingan. Ngunit malayo sa ingay ng media at sa gulo ng mundo ng korporasyon, sa isang tahimik na beach house na nakaharap sa dagat, si Liwayway ay nagsisimula ng huminga muli. Nakaupo siya sa isang silyang yantok sa veranda, kasama si Hiraya. Ang kanilang mga paa ay nakapatong sa rehas na kahoy habang pinapanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Isang magandang tanawin na matagal nang hindi napapansin ni Liwayway. Nanalo ka, Liway? Basag ni Hiraya sa katahimikan. Iniabot sa kaibigan ng isang tasa ng mainit na salabat. Sa pagkakataong ito, walang lason. Tanging init at pagmamahal. Ngumiti si Liwayway, isang nanggiting pagod, ngunit totoo. Nanalo nga ba ako, Hira? O sadyang natapos lang ang laban? Kinuha niya ang tasa. Ang pakiramdam ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito kasiyahan ng isang naghihiganti. Mas nararamdaman niya ang isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyong dati puno ng galit at sakit. At ngayon ay unti-unti nang napupuno ng katahimikan. Nakita ko siya kahapon sa balita. Sabi ni Hiraya, mas maingat ang tono. Inililipat na siya sa city jail. Mukhang tumanda siya ng 10 taon. Hindi kumibo si Liwayway. Inisip niya si Dante, hindi bilang ang CEO na makapangyarihan o ang halimaw na gustong pumatay sa kanya, kundi bilang ang lalaking minsan niyang minahal. Ang pag-ibig na yon ay matagal nang patay, ngunit ang mga peklat nito ay mananatili magpakailanman. Hindi na siya nakakaramdam ng galit para dito. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malalim na awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng sarili nitong kadiliman. Kumusta na pala si Tia Alona? Tanong ni Liwayway, ang boses ay bahagyang bumaba. Sumandal si Hiraya sa kanyang upuan. Nakausap ko ang abogado mo dahil sa voluntaryo niyang testimonya laban kay Dante at sa mga sirkumstansya, posibleng mas mababang sentensya ang makuha niya. Accessory to the crime, pero makukulong pa rin siya. Tumango si Liwayway. Iyon ang batas. Iyon ang hustisya. Ngunit ang puso niya ay may sariling batas. Kinabukasan, habang nag-iisa, kinuha ni Liwayway ang kanyang checkbook. Ang mga account ni Dante, na karamihan ay nagmula sa mana niya, ay naibalik sa kanya sa utos ng korte. Sumulat siya ng isang tseke. Hindi ito nakapangalan sa kung kanino. Isinilid niya ito sa isang blankong sobre at ipinadala sa pamamagitan ng isang private courier na may iisang instruksyon.
i-deliver sa administration office ng St. Luke's Hospital para sa gastusin ng pasyenteng nagngangalang Miguel Sandoval. Hindi niya ito ginawa para kay Tia Alona. Ginawa niya ito para sa sarili niya. Para putulin ang huling tanikala ng galit at hinanakit na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Para sa batang walang kasalanan na naipit sa kasakiman at desperasyon ng mga nakatatanda. Para sa wakas, makalaya. Nang gabing iyon, sa harap ng isang maliit na siga sa dalampasigan, inilabas ni Liwayway ang isang kahon. Sa loob nito ay ang mga huling piraso ng pagkatao ni Isla David. Ang mga mamahaling power suit, ang mga matatalim na stiletto, ang mga papeles ng kanyang pekeng pagkatao. Isa-isa niya itong inihagis sa apoy. Una, ang puting suit na suot niya noong una silang magkaharap ni Dante. Habang nilalamon ito ng apoy, naalala niya ang takot at tapang na naramdaman niya ng gabing iyon. Sunod, ang mga dokumento ng investment. Ang kontratang naging bitag. Naging abo ito sa loob lamang ng ilang segundo. Ang huli ay isang litrato, hindi ni Dante, kundi isang litrato ni Isla David. Nakuha para sa kanyang pekeng passport. Tinitigan niya ang babae sa litrato. Ang babaeng may matapang na mga mata, may matigas na puso. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng kailangan niyang patayin para muling mabuhay. Salamat, bulong niya sa litrato. Bago ito dahan-dahang binitawan sa apoy, pinanood niya itong masunog hanggang sa ang mukha ni Isla David ay maging kulay abo na alikabok at tangay ng hangin papunta sa dagat. Tapos na. Si Isla ay nagsilbi na sa kanyang layunin. Habang nakaupo siya roon, pinagmamasdan ng namamatay na siga. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero ang nag-text. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay nagmula sa isang payphone malapit sa City Jail ayon sa impormasyon ng network at naglalaman lamang ito ng dalawang salita. Salamat. Patawad. Hindi na kailangang hulaan ni Liwayway kung kanino ito galing. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya ang telepono, huminga ng malalim, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, ang kanyang puso ay naging tunay na payapa. Ang bigat ay naalis na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng Sinag Corporation ay unti-unti nang nalimot ng publiko, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ang pangalang Liwayway Alcantara ay nawala na rin sa sirkulasyon. Para sa mundo, siya ay isang babaeng naglaho na parang bula matapos makuha ang kanyang hustisya. At sa isang paraan, totoo iyon. Sa isang maliit na bayan sa aplayan ng La Union, malayo sa gulo at kasinungalingan ng Maynila, may isang bagong coffee shop na naging paboritong tambayan ng mga lokal at turista. Ang pangalan nito ay Kalinaw. Ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang may-ari nito ay isang simpleng babae na may matamis na ngiti at mga matang, tila nakakita na ng 1,000 kwento. Palagi siyang nakasuot ng simpleng bestida at tsinelas. Ang kanyang buhok ay malayang hinahayaan na tangay ng hangin mula sa dagat. Ang pangalan niya ay Liway. Ang kalinaw ay refleksyon ng kanyang bagong buhay. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay puti at asul. Ang mga kasangkapan ay gawa sa lightwood. Sa bawat mesa, may isang maliit na florera na may sariwang bulaklak. Ang amoy ng bagong timplang kape at bagong lutong tinapay ay humahalo sa maalat na simoy ng hangin. Ito ay isang lugar ng kapayapaan, ang kanyang santuwaryo. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Miss, pwedeng mag-order ng pinakamatapang na kape at isang yakap mula sa pinakamagandang may-ari? Napangiti si Liwayway. Paglingon niya, nakita niya si Hiraya, nakatayo sa may pinto, bit-bit ang isang travel bag. Hira! Sigaw ni Liwayway.
Agad na tumakbo para salubungin ang kaibigan ng isang mahigpit na yakap. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ay may duty ka? Nag-file ako ng leave. Namiss kita eh, sabi ni Hiraya. Umupo sa isa sa mga upuan. At saka, mukhang kailangan mo ng tulong. Dumarami na yata ang customer mo. Tumingin si Liwayway sa paligid. Ang kanyang munting kapihan ay halos puno na. May mga estudyanteng nag-aaral. May isang matandang mag-asawang nagbabasa ng libro. At may mga surfer na nagpapahinga pagkatapos mag-alon. Ang lahat ay may ngiti sa kanilang mga labi. Masaya ako dito, Hira, sabi ni Liwayway habang tinitimplahan niya ng kape ang kaibigan. Simple, tahimik, totoo. Nagkwentuhan sila ng matagal tungkol sa buhay sa ospital ni Hiraya, tungkol sa mga bagong recipe ng cake na sinusubukan ni Liwayway. Halos hindi na nila nabanggit ang nakaraan, hindi dahil sa ito ay bawal, kundi dahil hindi na ito mahalaga. Isang costumer, isang batang manunulat na palaging tumatambay sa kalinaw, ang lumapit sa counter. Ate Liway, sabi nito, may tanong po ako para sa sinusulat kong nobela. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, may babaguhin po ba kayo? Napatingin si Liwayway sa malayo, sa asul na dagat na tanaw mula sa bintana. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay komplikado. Inisip niya ang lahat, ang pagmamahal, ang pagtataksil, ang sakit, ang paghihiganti. Si Isla, wala. Sagot niya, isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang-wala, dahil ang nakaraan kahit gaano pa ito kasakit, ang nagdala sa akin dito ngayon. Nasiyahan ang manunulat sa sagot at bumalik sa kanyang upuan. Naiwan si Liwayway at Hiraya, tahimik na pinoproseso ang sandaling iyon. Nang papalubog na ang araw at nagsisimula ng umuwi ang mga customer, lumabas si Liwayway sa dalampasigan sa tapat ng kanyang coffee shop. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naramdaman ang malamig at basang buhangin sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Bawat kulay na kumakalat sa langit ay parang isang pangako. Isang pangako ng bagong umaga, isang pangako ng bagong pag-asa. Hindi na siya ang Liwayway na asawa ni Dante. Hindi na rin siya si Isla, ang manghihiganti. Siya na lang si Liway. Isang babaeng nasaktan, bumagsak, ngunit muling bumangon. Hindi para lumaban, kundi para mamuhay. Habang nakatayo siya roon, may isang lalaking lumapit sa kanya. Isa siya sa mga regular niyang customer. Isang arkitekto mula sa Maynila na nagbabakasyon para makahanap ng inspirasyon. Palagi itong nakangiti at magalang. Ganda ng paglubog ng araw, no? Sabi ng lalaki, hindi masyadong lumalapit bilang paggalang sa kanyang espasyo. Oo, sagot ni Liwayway. Palaging maganda. May dala ako para sa'yo, sabi ng lalaki. Inabot nito ang isang bulaklak, isang simpleng gumamela na pinitas nito sa daan. Nakita ko lang, naalala kita. Tumingin si Liwayway sa bulaklak, pagkatapos ay sa lalaki. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagkukunwari o hidden agenda, tanging isang simple at tapat na paghanga. Dahan-dahan, kinuha niya ang bulaklak. Salamat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang labi ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nagliliwanag, kasing liwanag ng pag-asang dala ng bagong umaga. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig. Hindi ito isang simula ng isang bagong kwento. Ito ay isang posibilidad lamang. At para kay Liwayway, na natutong mabuhay sa kasalukuyan, ang isang magandang posibilidad ay higit pa sa sapat. Malaya na siya. Ito na ang kanyang bagong bukang Liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway sa isang panibagong umaga na puno ng kapayapaan at pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay isang paglalakbay din para sa akin.
Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng pagtataksil at sa pinakamaliwanag na sinag ng pagbangon. Bawat sakit na kanyang naramdaman, bawat luhang kanyang iniyak, at bawat ngiti ng tagumpay ay ramdam ko rin. Habang isinusulat ang kanyang kapalaran, nais kong iparating sa pamamagitan ng kanyang kwento na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa kakayahang muling buuin ang sarili mula sa pagkawasak. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamatinding sakit na maaring idulot ng iba, ang kapangyarihan para magpatawad at magsimulang muli ay laging nasa ating mga kamay. Naway ang kanyang kwento ay magsilbing inspirasyon na laging mayroong bukang liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan sa kwento ni Liwayway? Anong aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga saloobin at karanasan ay ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat kwentong aking ibinabahagi. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Nagmamahal, ang inyong kaibigan at kasama sa bawat kwento. Kwentong Puso TV.